Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga text sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko na po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal na kapatid. Dito po sa ating pong programa, ating pag-aralan, kami po ay labis nagagalak na kayo po ay lagi nakaka-tune in sa ating pong programa at talagang tayo po ay labis na pinagpapala at purihin po ang Panginoong Diyos na every now and then tayo po ay nagkakaroon ng chance na makinig po at mag-aral sama-sama ng kanyang salita. Aking pong dalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ganyan din po ang inyong pong pamilya at inyong pong mga mahal sa buhay. Welcome po muli sa part 2 natin pong lesson number 7. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami at basbasan niyo po ang aming mga labi na ang lahat po ng aming salitang sasabihin sa aming labi ay mula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao. Maging pagpapala po ang mensahe na aming naibibigay sa kanila at kanilang mga pamilya. At sana po ay mai-apply din nila ang kanilang mga natututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain din niyo po ang mga nakikinig. Nilalapit po namin sa inyo ang kanilang mga problema at challenges na pinagdadaanan. Tayo po ang nakakabatid ng mga pinagdadaanan namin. Tulungan niyo po at gabayan kami sa lahat ng aming mga plano at dreams sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good stewards ng mga blessings na ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po ako ng buod sa mga natalakay natin noong Lesson 7, Part 1. Napag-aralan po natin na ang nawawalang araw sa kasaysayan ay ang Sabbath day o seventh day, ang Sabado po. Nawawala po ito kasi nakalimutan na ito ng mga tao. Maliwanag po sa ika-4 na utos na ang araw ng Sabato, ang ika-7 araw, ang araw ng kapahingahan. Ito rin po ang araw na iginugugol natin para sambahin at pagsilbihan ng ating Panginoon. Ang pangingilin sa araw ng Sabat ay nasa Bible at ito ay ipinangilin ni Jesus at ang kanyang mga disciples. Ang araw ng Sabat ay isa-celebrate din natin sa langit na bayan. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang ika-10 tanong po ay, hindi ba't ang linggo ang araw ng Diyos, Pastor? Maraming salamat po at sa pagpapatuloy po natin pong pag-aaral, marami po nagsasabi po kasi na ito daw po ang Lord's Day, ang Sunday. Na ngayon po, atin pong alamin yung salitang Lord's Day na madalas po nating naririnig tuwing Sunday at yung ibang sinasabi nila ay nasa Biblia daw po. Now let us consult the Bible mga kapatid and let us not be deceived sa mga preaching ng mga ibang mga preachers, but let us read our Bible. Okay po? Atin pong unahing basahin yung mga kapatid dito sa aklat ng Isaiah, sapagkat dito po ay binabanggit po si Propeta Isaiah mga kapatid patungkol po sa Lord's Day. Ito pong Isaiah 58 verse 13. Ito pong binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y namamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-usap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Muli ay inulit po mga kapatid na ang Lord's Day, ito po ay ang araw ng pamamahinga. Sa part 1 po ay nalaman po natin, kung niyo pong naalala, na ang araw ng pamamahinga ay may kaakibat po sa English na Sabbath Day. So therefore mga kapatid, the Lord's Day is no other than the Sabbath Day. One more verse mga kapatid na kayo pong babasahin. Dito po sa Matthew 12 verse 8. Dito po ang pagkakabanggit mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po dito, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng Sabbath or pamamahinga. So therefore mga minamahal na mga kapatid, the Bible speaks of the Lord's Day dito po sa aklat ng Revelation
1 verse 10 na aking pong babasahin po sa inyo sapagkat iba po ang context po nito mga kapatid. Okay? Hindi po ito literal day ng linggo or what day, pero meron pong ibang reference po dito. Sabi po dito, noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Okay? Yun po ang sabi po ni John the Revelator. So the Lord's Day does have a special day. Mga kapatid, tanda po ninyo ito. Yung Lord's Day po na binabanggit sa Revelation 1 verse 10 ay iba po din doon or meron pong ibang konteksto doon po sa Isaiah 58 verse 13, even sa Matthew 12 verse 8. Alam niyo po pa mga kapatid, even the prophets and even Peter himself, nung ginamit po nila ang salitang Lord's Day, ito po ay day of vengeance o paghihiganti ng Panginoong Diyos. Ito po ay day ng kaligtasan ng mga saints or ng mga banal. Okay? But never in the Bible that the first day of the week which is a Sunday ay ginamit po bilang Lord's Day. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Okay po? So, the only day the Lord has ever blessed and claimed as His own is the seventh day, the Sabbath day. Okay? Even though, yes, may mga teksto po sa Bible, sa New Testament lalong higit, na ang mga disipulo po ng Panginoon, ang mga apostoles po ng Panginoon, ay nagtipon sa unang araw ng linggo. Well, wala pong masama. Kung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kayo po ay magtitipon-tipon para sa isang banal na gawain. Again, hindi po masama po iyon. However, kahit po ang mga disipulo po ay nagtipon-tipon sa unang araw ng isang linggo, it doesn't mean na ito po ay Lord's Day. It doesn't mean na ito po ay binlessed ng Panginoon because what He blessed during the creation week, the first week of this world, yung creation week mga kapatid, wala pong ibang ginawa ang Panginoon kundi binless, sinanctified at nagpahinga po sa ikapitong araw. Never pong ginawa ng Panginoon iyon, yung binless, sinanctified at nag-rest doon po sa unang araw ng linggo. So that is very clear, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. It is not Sunday, the Lord's Day, but still, the holy day of the Lord is the Sabbath day, the seventh day, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-11 tanong, hindi ba dapat nating panatiliing banal ang linggo bilang parangal sa muling pagkabuhay ni Kristo? Pastor? Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, napakarami na po nagtanong po sa akin yan. Eh sabi po sila, Pastor, I would like to worship God, Jesus, who was alive. Totoo naman po kasi ang account ay nagsasabi sa atin, ang history po nagsasabi sa atin, even the text from the Bible, that Jesus Christ was resurrected on the first day of the week. And there are many texts na nagsasabi po doon. Sabi po nila, by the way, ito po mga nagsasabi po sa akin mga kapatid, ay talagang sila po ay sincere. They are asking questions sincerely from their hearts. Sabi nila, Pastor, di susambahin ko na lang ang Panginoon sa araw ng linggo sapagkat siya'y nabuhay sa araw ng linggo. Ayoko siyang sambahin sa araw ng Sabado. Kasi nga, sa Sabado, di ba, Pastor, patay siya at nasa libingan siya. May point? Yes. May logic? Yes. But mga kapatid, again, regardless of any points or any reasonable reasonings, may ganun bang word? Reasonable reasoning. The truth is truth. No matter how good you are in logic, mga kapatid. Because, ang sabi po mga kapatid ni Pablo, sa Romans chapter 6 verse 3 to 6, aking pong babasahin sa inyo mga kapatid. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay.
Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating kasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Totoo po yun. Totoo po yung sabi ni Pablo, mga kapatid, na yung kamatayan po ni Kristo ay ganyan din po ang ating kamatayan. Ang pagkabuhay ni Kristo ay din po ang ating pagkabuhay. Pero mga kapatid, hindi po ito ang context or wala pong kinalaman po dito ang issue ng Sabbath. Yes, when you accept Christ, when you believe in Christ, His death will be your death. His resurrection will be your resurrection. Wala pong kinalaman ang issue po dito ng Sabbath day. Okay? So, para sa tanong po number 11, pwede ko bang sambahin ang Panginoon sa araw ng linggo? Wala pong problema. You can worship God on the first day of the week. But the issue here, mga kapatid, what day should I hallow? Ibig sabihin po ng hallow, aking gagawing banal, aking ipapangilin. Ibig sabihin, I will separate it for my special worship to the Lord. In fact, the Lord require us, or the Lord is happy if we worship Him every day. But especially doon po sa kanyang sineparate na kanyang binless, kanyang sinactified, at kanya pong pinahingahan. The seventh day, mga kapatid. So, wala po tayong mababasa pong teksto sa Bible. Kahit balik-tarin po natin po ang Biblia, even the disciples, hindi po sila nagbanggit, mga kapatid, na na nabuhay si Kristo ng araw ng linggo ha, doon na ang banal na araw, linggo na. Never po itong binanggit sa Biblia, mga kapatid, kasi po yung ating pong binasa sa Romans chapter 6 verse 3 to 6 ay iba po yung context po noon. Wala pong kinalaman ang Holy Sabbath Day po doon, mga kapatid. So, we honor Christ by obeying His direct commands. John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Wala pong substitute, mga minamahal na mga kapatid. Wala pong man-made tradition ang dapat sundin. So let me ask you a question, mga kapatid, mga kaibigan. Ikaw na nanonood po ngayon at sumusubaybay. Whom you will obey, mga kapatid? Yun bang mga man-made tradition or Christ Himself who follow and obey the commands, even the Sabbath day, mga kapatid? So that is very clear para po sa ating lahat. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, kung ang pangingili ng linggo ay wala sa Biblia, kanino pong idea ito? Pastor? Ayan po, kanina pong idea po ito. Nung atin pong part 1 natin pong pag-aaral, ay akin na po itong nabanggit, mga kapatid. But for the sake of refreshing, or since ito po yung part 2 natin pong pag-aaral, let me read to you again, mga kapatid, sa Daniel chapter 7, verse 25. Ginamit ko na pong teksto na ito sapagkat, mga kapatid, meron pong mag-a-attempt, meron pong susubok, and in fact, he was so successful in changing this. Why? Because many were following this change of law, quote and quote, mga minamahal na mga kapatid. Sabi po dito, verse 25 ng chapter 7, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipalalalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Mga kapatid, ito po yung vision ni Daniel na meron pong little horn na siya po yung nag-i-speak. Kasi ito po yung mahabang study po ito sa Daniel chapter 2 sapagkat may kinalaman po ito sa verse chapter 7. Yung 3 sungay po nung 4th beast na na-uproot o natanggal, meron naman din po tumubo na isang little horn. Subalit meron po itong mata, may ilong, may bibig. Meron po mukha ng tao na nagsasalita at napakapangyarihan po ng kanyang salita. And yes, it was so successful, mga kapatid. Ito po'y pag-a-attempt na na baguhin yung commandments ng Panginoong Diyos, maging ang Sabbath day, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So sabi nga po dito, there was about 300 years after Jesus Christ's resurrection. Okay? Ito po yung the birth of the papacy.
Ito po ang papacy po ay hindi po directly sa Pope. Ito po yung sistema. Ito po isang worship system. Yes, of course, the leader of that system is the Pope himself. But, mga kapatid, the prophecy fulfilled. Dahil ito po ay tinupad po ng papacy or ng sistema, mga kapatid, na talagang i-change niya po ang times and laws. And he was so successful. About 300 after Jesus Christ's resurrection, partly because of hatred against the Jews, misguided men suggested that God's holy day of worship may be changed from Saturday to Sunday. God predicted it would happen and it did. This error was passed on to our unsuspecting generation as fact. However, Sunday keeping is a tradition of mere men and breaks God's law which commands Sabbath keeping. I-summarize ko na lang po, mga kapatid. Si Emperor Constantine, marami po nagsasabi na bakit lagi niyong dinadamay si Emperor Constantine? Hindi naman siya Kristiyano. Yes, mga kapatid, totoo po yun. Hindi po siya Kristiyano. Siya po ay pagano. But there was a political, let's say, problem. Bibigyan ko lang po yung konting background, mga kapatid. There was a political problem back then, mga kapatid, in his leadership. Ang kanya pong dilemma was how to unite the paganism with the Jew or the Christians, mga kapatid, na lumalago. Siyempre, ikaw na isang politika or politiko, gusto mo ma-please lahat. Kaya ito po si Emperor Constantine, even though he was a pagan, to please the Christianity or the Jews, mga minamahal na mga kapatid, nagpretend siya. Let me say that word. Nagpretend siya na siya po ay believer na ni Christ. However, dinala niya po ang mga traditions, mga rebulto, mga kapatid, into Christianity. Nag-shake hands po ang tinatawag na paganism at ang Christianity. Belief to Christ and belief to paganism. In fact, napakahaba po yan na pag-aaral, mga kapatid. Nais ko lang po yung summarize po sa inyo. Yes, there was a compromise happen. Even the Sabbath, which is turned into Sunday, was really a compromise. Sapagkat yes, it is a prophecy fulfilled na nangyari po. Now, the problem is, unfortunately, hanggang ngayon ay sinusunod pa rin po ng karamihan. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, hindi ba mapanganib na pakialaman ang batas ng Diyos? Pastor? Atin po masahin, mga kapatid, hindi ba mapanganib? Yes, of course. Napakapanganib po, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Deuteronomy chapter 4 verse 2, ito po ang binabanggit. Huwag ninyo itong daragdagan ni bawasan. Sundin ninyo ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Kailangan ba daw dagdagan, mga kapatid? Hindi. Kailangan ba daw bawasan? Hindi. Sino po nag-utos? Si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Hindi po dapat ito dagdagan o bawasan. Napakamapanganib, mga minamahal na mga kapatid. Every word of God is pure, according nga po sa Proverbs verse 30, chapter 30 verse 5 and 6. Every word of God is pure. Do not add to His words, mga kapatid, if we will do that, He will rebuke us or punish us. May tanong, bakit, Pastor, may ginagawa ng tampering or pagdadagdag sa salita ng Panginoon, bakit hindi sila pinaparusahan? And by the way, mga kapatid, there will be a judgment day for them. Okay, not now, but God has His own timetable in judging them. Sabi nga po dito, God has forbidden people to change His law, either by deletion or addition. Tampering with God's law is one of the most dangerous thing a person can do. So, mga kapatid, let me ask you a question. Since ang tao ay nag-a-attempt at nag-attempt, and yes, he was so successful in changing laws and times. Tanong, mga kapatid, sino po ang atin pong susundin? Mga kapatid, ang tao po ba or ang Diyos? But for me and my house, sabi nga po ni Joshua, we will serve the Lord. No matter who is the majority or we are the minority, as long as this is truth from God's word, I will obey it, mga kapatid. And by the way, sa Bible, mga kapatid, just to give you an ad-lib or addition, mga kapatid, hindi po nagwawagi sa Bible yung hindi po marami yung
truth. Sila po yung minority. Majority po sa Bible, mga kapatid, those people who are disobedient. In fact, majority of the people in Christ's time crucified him. Nawala po yung iba, mga kapatid. So, wag ka pong matakot, wag ka pong mag-alala if you belong to that minority. Because sabi nga ng Bible, those who will be saved are remnant. Wala pong remnant na marami, mga kapatid. Ang remnant nga po, sa itang remnant ay remain, ay konti lang po talaga sila. But they are the one who keep the law, the testimony of Christ, and the faith of Jesus Christ, and they are the one who obey the law of God. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na tanong, bakit ginawa pa rin ng Diyos ang Sabat? Pastor? Yes, mga kapatid, bakit pa rin po ba ginawa? Na ito po yung naging isang malaking issue na po. Number one, bakit ginawa po ito ng Panginoon ang Sabbath day at hindi niya ginawang banal ang Sunday na nagiging malaking issue po as of today? Number one, mga kapatid, yes, the part 1 atin pong binanggit, sign of creation. Always remember that. Why did God create the Sabbath day anyway? Because first, this is a sign of creation. We have read on the part 1, mga kapatid, sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, na sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 na araw kang magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw, ikaw ay magpapahinga. Huwag magtrabaho ang alipin mo o ninuman, or kahit yung foreigner nga daw po na nanunuluyan sa iyong tahanan. Gawin daw pating banal ang araw ng Sabbath. Yes, because first point, bakit ginawa po ng Panginoon ang Sabbath day? It's because sign of creation. Alam niyo po, hindi naman po sa pagmamalaki, mga kapatid, we, the Seventh-day Adventists, bakit mahirap po makonvince ang mga Seventh-day Adventists sa theory of evolution? It's because we keep the Holy Sabbath day as a sign na tayo po ay nilalang ng Panginoong Diyos by His power and by His image. Nonetheless, no other, mga kapatid, dahil po, hindi lang po sa paninira sa ibang mga religious beliefs, pero alam niyo po, maraming mga Kristiyano ha, quote and quote, Kristiyano, they are named Christians, but since they are not Sabbath keeper, alam niyo po, mga kapatid, unti-unti na po nawawala sa kanilang isip ang Christianity. Para bagang na-influensya na sila ng evolution theory. It's because they don't believe on Sabbath day. That the Sabbath day is a sign of His creation. Number 2, mga kapatid, bakit ang Panginoong Diyos ay naglalang ng Sabbath day? Una, ano nga yun? Creation. Sign of creation. Number 2, it is also a sign of redemption and sanctification. Aba, ang Sabbath din po pala ay palatandaan o tanda ng ating kaligtasan at ng pagpapabanal po sa atin. Bakit po? Ganito po ang sinasabi po sa Ezekiel 20 verse 12. I also gave them my Sabbath, at binigay ko nga sa kanilang aking araw na papahinga para maging tanda sa kanila at sa akin na ako ang Diyos na nagpapabanal sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos na nagbigay ng Sabbath sa atin ay siya ring nagpapabanal sa atin. Sa crucifixion account ni Jesus Christ, yes, He was dead on the Sabbath day. It's a symbol, mga kapatid, that we are redeemed. There was a sacrifice who died for us. Mga minamahal na mga kapatid. So, ang Sabbath is hindi lang po siya creation, but a memory of my redemption, my salvation, at ng aking pong sanctification. Purihin ang Panginoong Diyos because of the Sabbath day, mga kapatid. Hindi lang pala ito ordinary day. Hindi lang pala ito araw ng kapahingan o ikapitong araw. Napakarami palang meaning nito, mga kapatid. Okay? Let me repeat. God gave the Sabbath twofold. Sign of creation. Literal po ito, mga kapatid. And number 2, a sign of His mighty power to redeem and to sanctify. Meaning sanctify, mga kapatid, ay gawing banal ang kanyang mga alagad, mga minamahal na mga kapatid. So it is a natural response for the Christian to love the seventh-day Sabbath as God's precious sign of creation and redemption. Dapat po pala, mga kapatid,
tayo po ay magkaroon ng response na mahalin po ang ating Panginoong Hesus at mahalin po ang araw ng Sabat sapagkat ito po ay dual or twofold po ang kanyang meaning. Sign of creation and a sign of redemption. Praise God for the Sabbath day, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, gaano kahalaga ang pagpapanatiling banal ang Sabat? Pastor? Yes, mga kapatid, gaano po kahalaga? Pwede pong basahin sa 1 John chapter 3 verse 4. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So gaano ka-importante, mga kapatid? It's very important. Why? Otherwise, we will be called sinner or transgressor of His law. It's because, mga kapatid, definitely, we have talked it for many times, na ang Sabat po ay belong sa Ten Commandments ng Panginoon. So therefore, it is important to keep it holy. Otherwise, if we disobey it, we will be transgressor of His law. At ito pang masama, mga kapatid. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo, ako, if ever na mag-disobey sa Sabbath, na alam ko at natutunan ko na po na ito ang holy day ng Panginoon, ito ang blessed day ng Panginoon, if I still reject it, I will be called transgressor, sinful, mga kapatid. At ang sabi po ng Biblia, ang kabayaran para sa aking pagiging makasalanan, matigas na ulo at nire-reject ang truth, ay kamatayan. Mga kapatid, mga kaibigan. Ito nga po ang sabi sa James chapter 2 verse 10. Whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Ano daw po ang sinabi po ni Santiago? Na sino daw po ang sumusunod sa buong kautusan, pero meron lang siyang isa na hindi po sinunod, as if it is good as if na-disobey niya na po ang buong kautusan, mga kapatid, mga kaibigan. So it is a matter of life and death. How important the Sabbath day, mga kapatid? It is a matter of life and death. The Sabbath is protected and upheld with the fourth commandment of God, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay kaapat na utos ng ating pong Panginoong Diyos. It is very important. So, the deliberate breaking of any of one of the Ten Commandments is sin. Let me repeat, ang ating pong patuloy na paglabag sa kautusan ng Panginoong Diyos ay kasalanan. And Christian will gladly follow Christ's example of the Sabbath keeping. Dapat po, mga kapatid, tayo po ay sumusunod sa araw po ng Sabbath. Alam niyo po, meron po ako napakinggan isang preacher. Marami po sa mga Kristiyano po ngayon, mga kapatid, alam niyo po, sila po ay nagbabasa na lang ng Bible na New Testament. Nakakalungkot po, mga kapatid, Ma'am Lorraine, nakakalungkot po. Ang kanila pong Bible ngayon ay New Testament na lang. Nawala na po yung Old Testament. Paano patatawagin Bible yun? Wala na pong Old Testament. At alam niyo po, sabi po niya, ang ayaw lang nila doon sa Old Testament ay isang chapter lang. And that chapter is Exodus chapter 20. Ito pa nakakalungkot kasi doon sa chapter 20 nakapaloob ang 10 utos. At ang pinakaalam po nila sa 10 utos ay yung ika-4 na utos. Kasi po alam po nila na ito po ay ang araw ng Sabbath. Ito po itong araw ng linggo, mga kapatid. So, because of your pride on that single verse that says, remember the Sabbath day holy, tinanggal mo na ang Old Testament. It's because of your belief or of your pride na ayaw mo lang sumunod sa araw ng Sabat and you reject even the Ten Commandments. Ito pang napaka-ironic, mga kapatid, sabi po niya. They still believe na bawal pumatay. Pero tinanggal na po nila yung Old Testament. Nakakalito nga sa kaya sabi niya, ironic, mga kapatid. So please, mga kapatid, think of it many times. Okay, think of it many times. Gaano ka-importante po ang Sabat para sa ating po mga Kristiyano? Very, very important, mga kapatid, because it is God's word magnified and glorified. Dapat po natin itong sundin, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor.
Para sa ikalabing-anim na tanong, ano ang nadarama ng Diyos sa pagbabaliwala ng mga lider ng relihiyon sa Sabat? Pastor? So mga kapatid, mga kaibigan, ano nga ba po ang nararamdaman ng Panginoon para po sa mga tawagin na po nating pinili niya upang maglingkod sa kanyang bayan? However, they are pretending, mga kapatid, that they are really following Christ. In fact, they are religious leaders, pero nakakalungkot lang kasi sila ang may access sa katotohanan at sila ang may access po para malaman po at ipaalam nilang katotohanan at ayaw po nilang ipaalam. Now, ating pong basahin, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 22 verse 26 and verse 31. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Ang mga utos ko'y nilabag ng aking mga pari. Okay, and now this word pari is not only referring for those priests sa Katoliko, mga kapatid, even those pastors na iba po mga sekta. Sabi po, ang mga utos ko'y nilabag ng mga pari, winawalang halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pinagsama-sama na nila ang sagrado at ang karaniwang mga bagay. Hindi na rin nila itinuturo kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Winawalang halaga na nila ang araw ng pamamahinga. Very broad, very clear, mga kapatid. Talagang ginamit po ulit ang salitang araw ng pamamahinga. Dahil dito, hindi na rin nila ako iginagalang. Kaya ibubuhos ko sa kanilang aking nag-aalab kong puot at sila'y aking lilipulin. Sisingilin ko na sila sa masama nilang gawain. This is not my word, mga kapatid. Let me repeat, this is not my word. This is God's word. Very clear. Telling us once again, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay nalulungkot for those leaders of the church who were given the opportunity to keep the truth and preach the truth, and yet they are not preaching it and keeping it. Hindi po nila ito in-influensyahan ang mga kanila pong mga parishioners or kanila pong mga members, mga kapatid. One day, God will punish them, will judge them. Yeah, while there are some religious leaders who keep the Sundays sacred because they don't know any better, those who deliberately do so profane what God has called holy. Nakakalungkot, mga kapatid, talagang may mga tao po talaga, may mga leaders natin church na talagang alam nila ang truth pero they keep on following lie. Pero nakakalungkot, mga kapatid. So ikaw na nakikinig po ngayon, ikaw na nanonood po ngayon sa ating pong programa, ating pag-aralan, I believe and I pray the Holy Spirit will convict you. You can ask question dun po sa inyo pong mga leaders sa inyo pong church. You can ask na ang inyo pong mga natutunan po sa ating pong programa, ask them to your pastors and let them explain it to you. If you are not satisfied by their explanation at kung wala po silang mga Bible text to prove their answer, mga kapatid, now it's time to follow your own conviction because, and I believe, this is the conviction of the Holy Spirit to you na ikaw po na nakikinig ngayon. Salamat po, Pastor. Sa ikalabing-pitong tanong, ang pangingilin ba ng Sabat ay talagang nakakaapekto sa mga tao ng personal? Pastor? Po, mga kapatid, kahit wala pong teksto pong babasahin, mga kapatid, yes, nakakaapekto po ito personally. Bakit? Let us read the Bible for us to be clear, mga kapatid. John 14:15, mga kapatid. Kung ako ay iyong iniibig, susundin mo ang aking mga utos. Nakakaapekto ba? Opo. Kasi po, ito po yung nagpapaalala sa atin, natin pong pag-ibig sa Panginoon. If we really love God, our relationship to Him is so close and all His commands to us ay atin pong susundin, mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga po sa Santiago 4 verse 17, to him who knows to do good and does not do it, it is sin against him. Ano daw po, yung mga nakakalam na katotohanan at hindi ginagawa po ito po kasalanan, mga kapatid. Ano pa?
Ang sabi po sa Revelation 22 verse 14, "Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life." Mapalad daw po yung mga sumusunod daw po sa ano po, kautusan ng Panginoong Diyos kasi meron daw po silang access or meron po silang karapatan doon po sa puno ng buhay. At ano pa, ang sinasabi po sa Mark chapter 2 verse 27, "And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath." Ang Sabbath daw po, alang pahinga, ay ginawa na sa tao at hindi po ang tao para sa araw ng Sabbath. Yes, mga kapatid, the Sabbath is a gift from God who made it for you na tayo po ay magkaroon ng special date with Him. Purihin ng Panginoong Diyos mga kapatid sapagkat siya po ay talagang nag-reach out pa rin sa tao ngayon upang ano po, makapiling siya, makausap siya on that very special day. Because again, twofold po ang Sabbath. Once you observe the Sabbath day, it is a reminder na nag-date kayo ng Panginoon at pinapaalala niya sa iyo na labis kanyang minamahal kasi in the first place, He created you. Ikaw po ngayon na nag-anticipate ng suicide kasi napaka-desperate na po ng buhay po ninyo. Ang Sabbath day, tutulungan kang ipaalala sa iyo that you are so special. Ginawa ka ng Panginoong Diyos during creation week at hindi ka niya ini-image doon sa unggoy or sa leon or sa ano pang mga hayop. Talagang ang image mo ay made after His image, mga kapatid. So, ibig sabihin, importante ka. Sino po nagpapaalala sa iyo noon? Ang Sabbath day. Ano pa? Ang Sabbath day po ay muling pinapaalala sa iyo na kahit ikaw ay makasalanan at ikaw ay kanyang iniligtas, mga kapatid. That's how important the Sabbath day, mga kapatid. And that's how will affect the Sabbath into your personal life sapagkat ito po ay special na araw ng Panginoon para po sa inyo, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Kayo na po ang magtanong ng huling katanungan. For the last question, mga kapatid, ikaw na nakikinig po ngayon, ikaw po na naliwanagan po sa kahalagahan ng Sabbath. With all the Bible texts na amin pong binasa, you can also do it for yourself. Libre po ang Google po ngayon, mga kapatid. You can Google it, the meaning of the Sabbath day, or you can ask Google, give me text about the Sabbath in the Bible. Mga kapatid, I believe even though the Google is not a religious sect, mga kapatid, it will give you a lot of evidences about the Sabbath day. Now, let me ask you the last question, mga kapatid. Would you like to honor God by keeping His seventh-day Sabbath holy? Let me repeat, mga kapatid. Nais mo ba na igalang, irespeto ang Panginoong Diyos? Mahalin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang araw ng pamamahinga, ay kapitong araw, mga kapatid. Nais mo bang gawing banal ang araw ng Sabat sa iyo pong buhay? Mga kapatid, to appeal sa inyo po ngayon na nakikinig, please, ang Panginoong Diyos, ang topic po about Sabbath is not just a day. Let me repeat, ito pa yakin po inulit noong part 1. This is not just an ordinary day, but this is a day that the doctrine of Sabbath day is a doctrine in which God is extending His hands to you. Nagtatanong po sa inyo ngayon, ikaw ba'y pagod na? Come to Him. Come to Him, mga kapatid. And so, observe His Sabbath day. And you will feel blessed. And you will find that true meaning of rest. Because Sabbath itself means rest, mga kapatid. Alam ko pagod ka na, even I myself, pagod na rin po ako, mga kapatid. But every time I come to Him, most especially I come to Him on His very special day, I feel relief, mga kapatid, because the design of Sabbath day is rest for me. Nais ko po, mga kapatid, na ikaw din makaranas po ng rest sa atin pong Panginoon. Salamat po, Pastor, at marami na naman po kaming natutunan sa ating pag-aaral ngayon. At gusto ko lang din pong sabihin na katulad nga na nasabi ni Pastor, sino ba ang dapat nating sundin? Ang mga tao o ang utos ng Panginoon? Sabi nga, ang Panginoon po ay very high in obedience. He doesn't care much kung ano yung offerings natin na binibigay sa Kanya, kundi kung sumusunod ba tayo sa Kanyang mga utos.
Sabi nga ni Pastor kanina sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Isa yun sa mga sinabi at pinaalala sa atin ng Panginoon. So, ibabalik ko pong muli kay Pastor para sa kanyang closing remarks at panalangin. Ito pong topic natin po pinag-aaral sa lesson number 7 will not hurt you, mga kapatid. I mean, yeah, perhaps it will hurt you, pero ako po naniniwala na may kasabihang, hurt me with the truth, but never comfort me with a lie. Mga kapatid, perhaps I hurt you because of the truth that I deliver you from the Word of God. Yes, matalim nga daw po ang salita ng Panginoong Diyos according to Hebrews chapter 4, mga kapatid. But it will not comfort you with a lie. Masaktan ka na sa katotohanan, pero hindi ka po i-comfort ng lie or ng kasinungalingan, mga kapatid. I hope and I pray, mga kapatid, na little by little, kahit masakit po ang katotohanan, you will accept it gradually, mga kapatid. I'm not saying na you accept it agad-agad. If you can do it, praise the Lord. But if you cannot do it now, mga kapatid, little by little, I am praying ng Holy Spirit ay inyo pong pakinggan at tanggapin niyo po ang truth po na ito. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, maraming pong salamat. At muli pinaalala niyo po sa amin na kami po'y labis ninyong minamahal. Na ang araw ng Sabat ay ginamit niyo pong isang avenue. Na Lord, ito pong araw na ito ay dokina ng kung ano ang totoong araw. Pero Lord, ito po pala isang message na nagpapaalala sa amin na kaming mga taong pagod na sa mundong ito ay nais ninyong makasumpong na kapahingahan dyan po sa inyo. Kapahingahan na kung saan ay masusumpungan namin sa inyo lang pong pag-aaruga sa inyo pong kalinga. Lalong higit kung amin pong obserbahan sa inyo po namin ang araw ng Sabat na inilaan niyo pong espesyal na araw nakatagpuin lahat po ng inyo pong mga niligtas. Maraming salamat, Lord, na ang katotohanan ito ay yayabong sa puso ng bawat makikinig. Maraming salamat na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama sa aming programa. Salamat din po uli sa nag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe nyo po at share ang mga videos. Malaki pong tulong ito sa ministry na ating ginagawa. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share ng mga experience ninyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may mga prayer request, paki-comment nyo rin po at nang maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng aming pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagsasabi sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye!